Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Romero, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So alam nga po nating lahat na bago ang naging laban ni Ryan Garcia at Rolando Romero, ay halos walang naniniwala na mananalo si Romero. At bagkus hindi pa nag-uumpisa ang laban ay nakatuon na agad ang atensyon ng karamihan sa pinaplanong rematch sa pagitan ni Garcia at Devin Haney sa buwan ng October. Kaya naman laking gulat ng lahat nang pabagsakin ni Romero si Garcia sa second round ng kanilang sagupaan hanggang sa tuluyan niya nang nakuha ang panalo via lopsided unanimous decision. Subalit bagamat nga po nakuha ni Romero ang panalo, ay hindi pa din ito maiwasan maglabas ng kanyang sama ng loob dahil masyado daw siyang kinawawa sa buong build-up ng laban. Ibinunyag po ni Romero na kahit daw hotel room man lang ay wala daw sa kanyang ibinigay ang mga promoter at organizers. Kaya naman siya pa daw mismo ang naghanap at nagbayad ng hotel para sa buong kampo niya. Habang si Garcia naman umano ay binigyan ng isa sa pinakamahal na hotel sa New York. Bukod dyan ay bulok na sasakyan din daw yung sumundo sa kanya patungong venue sa Times Square. Habang kay Garcia naman ay pang Batman pa na sasakyan. Tapos noong sa kalagitnaan daw ng kanilang laban ay noong kapansin-pansin na umano na natatalo na si Garcia at lumalayo na siya sa puntos, ay hindi na daw nakapagpigil pa si Turki Al-Ashik dahil lumapit daw mismo ito sa corner ni Garcia at personal itong kinausap. Ayon kay Romero ay rinig niya daw na sinabihan ni Turki si Garcia na ano na daw ba ang problema dito at parang hirap na hirap siya. Kailangan mo umanong magbato ng suntok upang makuha ang panalo. Doon na daw niya napagtanto na naging desperado na si Turki para matuloy ang Garcia vs Haney rematch. Subalit sa bandang huli umano ay wala pa din daw nagawa si Garcia dahil takot na takot ito sa kanya magmula nang matikman nito ang kanyang kamao sa round 2. Pero ganun pa man nga po ay ayon naman sa mga fight fans ay wag na daw itong bigyan ng pansin ni Romero kasi ang pinakamahalaga naman umano sa lahat ay nakuha niya ang tagumpay sa kabila ng pagmamaliit sa kanya. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga pong makuha ni Naoya Inoue ang panalo via 8-round technical knockout kontra kay Ramon Cardenas, kung saan nakita din nating bumagsak si Inoue sa second round, ay tila nakakita ng butas ang current WBC Featherweight World Champion Stephen Fulton sa galaw ng Japanese Monster. Ayon po kasi kay Fulton ay gusto niya na daw ulit labanan si Inoue sa lalong madaling panahon. Naniniwala umano siya na pag nagtuos ulit sila ay matatalo niya na ito. Sinigurado din ni Fulton na hindi na umano mauulit yung naging performance niya noong magtuos sila 2 taon na ang nakakalipas, kung saan pinagmukha lang siyang amateur ni Inoue. Depensa ni Fulton na pigang-piga na daw kasi siya sa pagkuha ng tamang timbang sa 122-pound super bantamweight division noong maglaban sila. Pero ngayon daw na nasa 126-pound featherweight division na siya, tapos sa division na ito sila magtutuos ni Inoue, ay panigurado umanong ibang resulta ang makikita natin dahil si Inoue naman daw ang pagmumukain niyang amateur. Bukod dyan ay iba daw ang lakas ng kamao niya sa division na ito, kaya malaki umano ang posibilidad na ma-knockout sa kanya ang binansagang halimaw ng Japan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.